Magandang hapon po ng linggo mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Ano yata ngayon? August 1st yata ngayon. So, magandang hapon po. Dito lang ako sa bahay, nagre-rest, nanonood ng TV, nanonood ng video. So, napanood ko yung video ni Peking Bombay. At dahil sa napanood ko yung Peking Bombay, so napilitan ako na mag-video. Talagang tinatamad ako. And anyway, first off, talagang iba talaga yung hindi talaga nakaka-capture yung tunay na itsura ni Peking Bombay sa video, no? Yung itsura niya sa tunay na buhay, mas bata siyang tignan at talagang hindi na po portray sa video yung yung dalawang pusang nandito, yung mata niya, ganon. At saka hindi siya yung pag sa video kasi parang bilog na bilog yung mukha niya, pero in real life hindi po. But anyway, kung bakit ako napavideo ngayong hapon is that napanood ko nga yung tungkol sa Ninita at saka yun, nakita na yung uyab niya, no? Na mamanhikan na sana kaso hindi nakarating the other day, 2 days lang naghihintay yung mga tao na dahil siguro sa kultura nila, so ayun, nandun sila, naghihintay. Pero first off, dapat kasi, kagaya nga ng sabi ni Edito, dapat hindi na nag-imbita si Nanay Lorna kasi nga, alam niyo yun, yung, hindi naman alam kung paano yung capacity ng lalaki ba kung magpakain. So, ang nagpakain sa mga bisita is, ang namili ng mga pagkain, ayun nga si Onyot at saka si Aya. But anyways, ito yung kung bakit ako napa-video is that nung nakita ko yung lalaki, I feel bad. Naawa ko doon sa lalaki. Yun agad, yung hindi pa man nakakapag-usap is ayun agad. Ang laki na ng expectation, dami ng mga bisita na pakakainin. Yung si Lorna, ina-expect agad na yung lalaki, papakainin niya yung mga taong darating. Like, I don't know, kahit pa kultura yun siguro, paano kung wala namang kakayanan yung lalaki? Gaya nga, kaya hindi dumating yung lalaki nung una, yung araw na hinihintay kasi hinihintay pa niya yung sweldo niya at yung sweldo niya is enough lang na pambili ng bigas. And then, mga parents niya naglalakad pa para lang makarating sa venue. No? So it means to say, mahirap din yung lalaki. And I'm pretty sure yung sweldo niya is, ayun, kasi siguradong walang ipon dahil kung may ipon yun, di sana may nakaredy na, no? Pero obviously wala. Kaya yun, naghintay pa ng sweldo para lang may maibili ng bigas. Ito yung nakakaawa doon na parte. Habang pinapanood ko yung interview ni Peking Bombay sa kanila, si Ninita, ang hawak-hawak niya, hairbrush, at saka cellphone. Yung hairbrush na siya, titingin sa salamin nung hairbrush niya, at saka yung cellphone niya. It's like, kaya sabi ko, kawawa naman yung magiging asawa niya. It will be expected na, alam mo yun, yung pakakainin niya and all that, pero obviously, hindi naman malaki yung kita ng lalaki. Hopefully talaga is napanood yung una kong video tungkol kay Ninita na about sa pag-aasawa niya na kumuha na lang or gawin na lang na parang Kardashian style na naka-video at tatlo sila na mag-i-split sa kita, si Nanay Lorna, si Ninita, at saka si Onyot kung siya yung gagawa ng video para kumbaga i-monitor yung magiging buhay mag-asawa ni Ninita.
hopefully talaga napanood nila yon, dahil I believe at this point, lalo na ngayon na nakita ko na yung sitwasyon, at lalo talaga na pinupush ko na sana mapanood nila yung video ko na yun, at sana i-consider nila yung suggestion, no? Sana pag-isipan nila yung suggestion ko na yun, because I think that that is the only thing na pwedeng makatulong financially now kay Ninita at sa kanyang pag-aasawa. Isa yon sa mga napansin ko. At kaya napa-video ako dahil sabi ko kawawa naman yung lalaki. It's like it's too early, napakaaga pa para magsabi or mag-comment ngayon ng kung ano yung mga pwedeng magiging mangyari. Pero nakikita ko na. Nakikita ko na kung ano yung mga pwedeng mangyari in the near future. Yung lalaki, mukha siyang mabait. The thing is, ito lang yung parang nakikita ko. Mag-i-stay ba si Ninita sa kanya? Para sa akin pag hindi nila gawin yung suggestion ko at walang enough na finances yung lalaki para buhayin sa kung anumang luho meron si Ninita, the tendency is, ito opinion ko lang to. The tendency is aalis si Ninita sa magiging sitwasyon na yun. Because I don't think na she's matured enough na labanan ang buhay mag-asawa. Yun lang ang, kasi up to this point, spoiled siya, lahat kinikater ni Nanay Lorna. Naglalaba ba siya? Marunong ba siyang maglaba? So what happens ngayon mag-asawa na siya? It is expected, alam niyo naman sa Pilipinas, na yung babae, siya yung maglalaba, magluluto, mag-aayos ng bahay. Will she be able to do those things? Kaya ba niyang gawin yung mga yon? Kasi nakita niyo naman ngayon na aakyat na nga lang ng pamamanhikan, hairbrush, at saka cellphone ang hawak-hawak. So, it's really hard napakahirap. At doon ako sa lalaki naawa, actually. Kaya, kay Ninita, hindi ako naawa sa kanya, no? Kasi, gaya ng video ko noon, talagang binigay ko lahat kay Nanay Lorna ang kasalanan kung bakit natiling ganon or hindi nag-improve si Ninita. But anyway, dahil mag-asawa na siya at sana nga ituloy or i-consider yung suggestion ko na tungkol sa like 24-hour na video monitoring, or at least 24 hour or at least 20 hours. Yung mahaba talaga, yung talagang tignan talaga yung nangyayari sa kanya na bilang buhay mag-asawa, yung real TV talaga, yung real reality show, kumbaga, yun ang tinatawag doon. Yung real reality show na walang script, kung ano talaga yung totoong nangyayari. At I believe na tatangkilikin yun ng mga tao. Yes, maraming magiging bashers, but bashers are viewers pa rin. Kung ano man yung pam-bash nila later on, engagement pa rin yon, comments pa rin yon. Kaya, sana i-consider nila yon, because I see now, I see already na hindi kawawa yung lalaki yon. Siya talaga yung will be doing everything. Yun ang nakikita ko. So, dahil sa awa ko sa lalaki, mula sa first video ko, tungkol kay Ninita nung isang araw, itong video na to, at kung ano pa yung mga video na gagawin natin, pag i-feature natin si Ninita, is that, ano man yung kikitain ng video na to, bibigay ko kay Peking Bombay
at itulong sa kanila. Alam niyo yun, yung kahit man lang pambili ng bigas, kung magkano yung kikitain. Kung kikita ng $30, $50, kung magkano man. Kaya sana i-share nyo, mag-comment kayo, kahit anong comment nyo dyan, i-share nyo ang video na to, i-like nyo, para na sa ganun is lumaki ang reach niya at kikita, para na sa ganun is maibigay natin bilang regalo na rin natin ng kasal, sa kasal nila. At again, dahil naawa ko sa lalaki. Naawa ko talaga sa lalaki. Imagine, pati yung mga magulang niya, no? I feel bad. Pati yung mga parents ng lalaki. Imagine, naglalakad sila. Kung sino pa yata yung nagbayad ng motor na pwede nilang sakyan. So, habang hinihintay natin ang mga pangyayari, at ayun, pag sisipagin ako, what you call this, re-reaction ako. Nakapag-reaction ako ngayon kasi nga Sunday, nandito lang ako sa bahay. Kaya lang, ewan natin sa mga sumusunod na araw because of busy sa work. Kaya yun. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Itong dalawang pusa na to nagkakamulan. Sige. Kaya yan. Mag-comment below po kayo kung ituloy-tuloy natin ang pagre-reaction. At anyways, kung ano man yung kikitain naman natin sa pagre-reaction natin tungkol kay Ninita, again, like I said, ibibigay natin kay Peking Bombay. Kung magkano, kung $10, $12, kung ano man po yung magiging income, at makatulong din ng konti doon sa magiging asawa ni Ninita. Hindi kay Ninita, sa magiging asawa. Okay, ayan, may tumatawag na. Kaya ayaw kong ginagamit tong cellphone ko na to sa pag-video eh. May mga tumatawag. Bye!